since 2022. Ay, 2020 pala. Kaya pala Dulcinta kasi yung dip nila is dulce de leche. Yung dip nila. Tapos, with the twist of with the Conchita, black Conchita. So, yun yung mga ano niya. This. Ubi pa sila. Bili ko yun. Sarap po. Titikman naman natin mamaya yung Dulcinta na binigay sa atin ni Sir. Imagine nyo, binigay sa amin ni Sir. Diba yan? Titikman natin mamaya. Good afternoon, sir. I'm Rizame Capillan po from LPU Cavite. Kayo po, what's your name po? My name is Romel Salvania. Tanong ko lang, sir, paano po nagsimula yung idea niyo na gumawa ng Dulcinta? Actually, hindi ko to idea. Idea to nung sister ko, yung, kasi ako panganay, pangatlo namin. So, ito yung business niya nung pandemic. Then, nung that time, yung sister ko, nag-aalaga siya ng kapatid, father ko na may Alzheimer. So, ako nag-aalaga siya, nag-prepare siya ng mga products na orders, nahihirapan siya. So, parang tinigil niya. Ako naman that time, wala akong work. So, tinanong ko sa kanya kung i-continue niya. Sabi niya hindi na raw. So, hinahing din naman kami. So, adapt ko na lang. Tinry ko. Nag-start ako ng worth 300 pesos for the product. What are your opinions about the native ingredients in Cavite? Okay naman. Pero dito sa Cavite kasi wala akong nakikita. Yung ganitong products na kakanin na famous. Unlike pag pumunta ka ng Quezon, di ba, may mga budin doon, may mga brohas. Dito parang wala akong masyadong napapansin na pag Cavite, ganito yung kilala. So, sabi ko, pwede siguro pag maging concept ka sa kasalubong ng mga customers. Lalo na yung mga galing outside Cavite. Why do you prefer using native ingredients over common ingredients? Native kasi kilala naman lahat ng when you say the product native na, alam na ng customer ko yung lasa. So parang tingin ko, mas maganda kung bibigyan natin ng quantities ng product. Para mas iba naman siya. Pero yun, siya pa rin yun. Yun nga lang, sa bagong style ng product. Na parang innovation na nung dati. How do you see the future of these ingredients? Tingin ko, may potential naman siya. Kasi meron na rin naman akong mga customer na hindi rin naman Pinoy, na nagugustuhan naman nila yung product. Lalo na yung mga Pinoy na mahilig talaga sa amin. So, parang, yung iba pa nga actually sa akin, common na kasi sa akin yan. Narinig ko na yun sa iba na natikman ko na rin sa iba yan. Pero may marami pa palang customers at saka sa mga taga dito sa atin, hindi nila alam yung black Conchita, mga ganun. Nagulat lang ako. Sa akin kasi common na siya, pero sa iba hindi nila alam na may ganun. So, positive naman yung yung reviews niya sa mga customers. So, tingin ko okay naman siya sa mga customers. What else does your town do to encourage using native ingredients? Yung product, yung mga kakanin naman na ganyan, common na sa ating mga Pilipino. Ewan ko lang sa mga bagong generation. Sa amin kasi nung generation namin, common na talaga. So, tingin ko lang, binabalik lang natin yung dati. Kumbaga, kung ano yung paborito ng araw. Kasi ngayon marami ng product na pipilian. Kasi nung way back ng bata pa ako, talagang merienda talaga yun sa hapon. Pero ngayon parang nawawala na siya. So, yun. Kami naman, ginawa natin siya na medyo mas naman siya, mas magugustuhan ng mga bagong generation. Mas iba naman yung twist na. Yun pa rin siya, pero may mga bago kami nilagay na mas magugustuhan ng mga bagong, especially yung mga katulad mas new generation na. How do local businesses in Cavite work in promoting the use of native ingredients? Sa local naman,
Ganun din naman, parehas, gumagamit din naman kami ng mga usual ingredients din naman sa product naman. Sa ano naman, i-introduce din naman namin yung katulad niyan, Filipino product. Pero ibang concept na. How do you endorse other people to use these native ingredients? Siguro doon tayo sa Philippine product na nakagis na natin, kumbaga. Mas maganda kung i-enhance pa natin, tapos i-innovate natin yung mga products natin na kilala na dati. So, tingin ko may potential pa yung mga dati nating products kung i-improve natin. What do you think about blended cuisine and their stability? Tingin ko kailangan nating i-enhance yung dati. Hindi tayo pwedeng mag-stick tayo sa dati. Kailangan natin improve. Kasi everyday, kailangan may bago eh. Every day, every month, may bago kang i-feature. Hindi naman po pwede yung kailangan natin mag-grow ng konti eh. Kasi katulad yan, yung local kusina, marami nang gumagawa niya. Kailangan natin ng improve ng innovate ng bago. So para mas magustuhan ng mga customers, yung mga bagong generations, yung dati. Kasi kahit kayo, sa tingin ko, hindi nyo magugustuhan yung original pa talaga, di ba? Gusto niya may counting twist, di ba? So, may dinagdag naman. Meron namang parang sa packaging pa lang, magugustuhan nyo na yung product. Diba? Doon pa lang, may engganyo na kayo. Paano naman kung nalagay lang yung sa saging, tapos klaw ng saging, tapos nakalagay na, ginalagay na sa plastic na gano'n. Hindi naman po pwede yun. Kailangan, nag-i-innovate tayo, nag-grow tayo, hindi tayo yung doon lang lagi sa dati. How does the combining of different cooking techniques influence Cavite cuisine culture? Cavite cuisine kasi, ano bang sikat dito? Ano lang naman, di ba, yung mga takong. Hindi ko alam kung paano nila ginagawa yun. Pero masasarap naman yung mga ganyan, mga traditional dito. Diba, wala naman masyadong alam na Cavite kasi dito, kundi mga takong chips, gano'n. Ano ba? Kayo ba may idea ba? Wala rin po. Wala, di ba? Wala. Parang, Ano lang naman. kung ano yung nabibili mo sa Manila, mabibili mo rin dito. Opo. So, tingin ko naman yung mga ganun. Tingin ko naman, halos parehas din naman sa Manila compare sa Cavite. Wala akong nakikitang special na pag galing ka Cavite, may padala ka dapat ganito. Diba? Diba? Pag munta ka ng Laguna, dala mo. Bukupay, di ba? Opo. Kung munta ka ng Quezon, dala mo. Yung broas, sa longganisang uban, di ba? Dito may ganun ba tayo? Meron po. Sa Imus po, longganisang. Longganisang Imus. Opo. Why is it important to preserve the native ingredients? Part of culture natin. So, hindi natin pwedeng talikuran. Kumbaga, doon tayo nag-umpisa sa dati. So, ang kailangan lang natin, hindi naman natin ini-erase yung dati. Kailangan natin i-improve from the packaging, sa bagong improve na taste, so yung lasa niya. Pero yun pa rin siya. Yun pa rin yung dating product. Dinagdagan mo lang ng mas magugustuhan ng mga bagong customer natin. Black cochinita. Uy, huwag kayo mag-alala. Craving. Lutein. Ito daw yung ano nila. Ay, trigo lang pala. Kaya pala dulcinta siya kasi dulce de leche. Itong beef nila. So, sabi ni sir, secret ingredient daw nila to. Parang kailangan pa naman madaming ganyan. Sarap. Pero gusto ko nga i-try yung ugat. Ano yung dip mo? Ay, masyado! Masyado! Madami na yung dip. Masyado siya madaming kinukuhang dip. Konti na lang to. Gutom na ako eh. Ang sarap ka mo. Diba? Hindi ako fan ng kutsinta. Kasi alam kong kutsinta na binibigay lang yun. Ito, brown lang. Tapos talaga ng buko, diba? Something like that. After nun, kakainin mo na siya sa mga birthday or ano mo celebration. Sige sa'yo na akin tong dulce de leche. Kakain na kami. Bye. Bye-bye. Sarap. Madama na yun.
longganisa na bibisitahin natin ay ang tinatawag na tuklongganisa na matatagpuan sa Tuklong 1B. Actually, pag na-preserve natin siya, mas maganda siya in the future kaysa yung mga, kumbaga sa gamot, synthetic, hindi siya maganda.